Ingat. Ingat pre. So habang pauwi tayo, let's talk about the camera I'm using, Osmo Action 4. Kasi the past year, naglabas yung DJI ng bagong action cam, which is yung Action 5. And I'm seeing some questions na na kung worth it ba mag-upgrade to Osmo Action 5 if galing kang Osmo Action 4. So personally, kung galing na akong Action 4, di na ako pupunta ng Action 5. Pero may mga yun, may mga pero yun. Kasi if you're someone na gusto ng dual audio recording using wireless mic, yung hindi naka-transmitter, yung naka-Bluetooth mode, kaya ng Action 5, yung dual audio recording. Yung Action 4 kasi hindi niya kaya. So yun lang, doon lang siya lugi. Pero sa differences naman, ang Action 5 naka OLED siya na display. Actually, maganda naman na ginawa nilang OLED yung display ng Action 5. Pero I don't know kung applicable din siya sa mga small displays. Kasi ang OLED, prone siya sa burn through. Alam mo yung kunyari sa cellphone, kunyari lagi kayo nag-ML or games na paulit-ulit, yung games nyo parang naiiwan yung itsura ng laro nyo kahit wala na yung laro, kahit di siya naka-open. Pero hindi nyo siya mapapansin hanggang lakasan nyo yung brightness, parang ganun. Prone sa ganun kasi ang OLED. So actually talaga ako sure kung ganun din siya sa smaller displays, kunyari yung sa sa Action 5. Then ang kinagandahan na ng Action 5, meron siyang 48 gig ba yun or 47 gig na, what do you call that, na internal storage. Kahit wala siyang SD card, meron siyang 48 gig at or 47 gig, something like that. Ang Action 4 kasi sa basic cam, wala siya kahit wala siyang internal storage, ganyan. Pero video quality wise, hindi mo makikita yung difference nila. Like kahit sa editing, kahit sa color grading, sobrang parehas sila. Parehas sila naka 10-bit na D-Log M. FYI lang guys, ang D-Log M, kasi magkaiba ang D-Log sa D-Log M. Ang D-Log M, hindi siya log form ng video. Para lang siyang paano ba? Para lang siyang kung nagko-color grade kayo, para lang siyang Rec 709 na mas bland yung kulay. Yun lang siya. So hindi siya totoong log form or something. I mean, medyo log, pero hindi talaga siya log form. Rec 709 siya. So kung mag-color grade kayo sa DaVinci, ang gagamitin nyo hindi yung D-Log M something ba yun? D-Log M gamut ba yun? Ang gagamitin yung color space is yung Rec 709.
Tsaka mas better pag naka-white gamut kayo ng DaVinci para malawak yung color space na pwede nyong palayan. So back to the question, worth it ba mag-upgrade from Osmo Action 4 to Osmo Action 5? For me, if galing ka na sa Action 4, siguro antay mo na lang yung 6. Kung hindi ka naman mag-audio record ng dalawahan or ayun pa, yung Action 5 kasi may super night mode, pero based on the reviews, hindi siya gamit na gamit kasi di daw nila gusto yung itsura. Mas okay pa raw yung manual. So kung price to performance kasi ang Action 4, mabibili mo na lang to ng 13K ngayon, something like that. So kung hahanap mo lang naman is action cam na reliable, hindi nag-overheat, then ito nga, may log form. Kung makikita nyo, ang ganda ng sunset ngayon, ganda ng liwanag. So ayun, this is the cam for you. Sobrang konti lang ng differences nila ng Action 5 actually. Nagulat nga ako, sa totoo lang, na hindi pala ganun kalala yung yung difference silang dalawa. So dito tayo sa NLEX ngayon para kahit pa paano may magandang lighting, para mapakita sa inyo yung quality ng Action 4. Pumasok lang talaga ako ng NLEX para mag video, pero mukhang traffic, parang wala namang bago sa NLEX. Pero I have friends kasi na naka Action 5, so kahit pa paano nakikita ko yung difference nila, silang lang dalawa. Mas lang talaga, mas compatible ang Action 5 sa mga wireless mic kasi mas marami siyang settings. Parang meron pa siyang setting na float audio, 32-bit na float audio. Mas maganda recording nun. Mas convenient siya if kailangan niyo talaga ng ganun. Pero parang if galing ka ng Action 4, di na siya worth it i-upgrade. Kasi if video quality wise, lalo na sa motovlogging actually, sobrang konti lang ng difference niya. Hindi siya ganun kapansin. Actually hindi nga siya pansin eh. Or kung ako lang yun, pero para sa akin hindi siya pansin. So ayun, if you're planning to buy, yun nga, baka makatulong yun sa inyo. Tsaka yung Action 5 medyo ubusan sa stocks ngayon. Ang maraming stocks ngayon is yung Action 4. Kahit yung adventure pack na Action 4 marami raw. So 'di ba? Magkano na lang yun? Parang nasa 16K yata or 18K adventure pack. Hindi ko na nire-recommend yung GoPro kasi siya meron kasi kaming Hero 13 before. Tapos saglit na gamit lang, nag-overheat siya. I don't know kung self issue lang or like quality control issue lang, pero based on reviews na nababasa ko, mukhang ayun nga ang sakit niya, overheating. Sa motovlog, alam niyo naman, pag nagmumotor, tapat kayo sa araw, more or less mainit yung biyahe. Tsaka yung GoPro, kailangan niya ng kailangan niya ng ang tawag dito, kailangan niya ng nakalimutan ko yung tawag, pero parang siyang audio kit.
para makagamit ka ng mic sa kanya, which is parang nasa 3,200 yata. Sobrang mahal para lang makagamit ka ng mic. Samantalang tsaka ano siya, medyo bulky siya sa harap. Kasi parang case yun eh, yung audio kit na yun. Eh itong Action 4, ito gamit ko ngayon, Boya lang to na K4. Parang 500 ko lang yata nabili. Tapos yung mic 300 lang. O diba parang dalawa na nabili ko. Ang dami ko pang sobrang kung mag-GoPro ako. Magkano lang to? 500 plus 300, 800 lang. Meron pa akong 2,000 plus para gamitin pang ano, pang extra, diba? So ayun na naman. If you're planning to buy a camera this 2025, kung pure videos lang naman gusto nyong gawin, then medyo tight yung budget, go for ano na lang, go for Action 4. Pero kung gusto nyo yung bago na, diba? Para sa akin kasi kung first time mo bibili ng camera, go for Action 5. Like kunyari wala pang ibang action cam or anything, go for Action 5. Pero if you're someone na naka-Action 4 like me, parang di na siya worth it. Mas worth it na lang na antayin yung ano, yung Action 6, which is sana maganda na yung magawa ng ano, ng DJI sa Action 6. Actually sana nga gumawa yung ano DJI ng dedicated mic for motovlogging. Kasi sa mga nakikita ko ang daming ano, ang daming sponsored ng DJI na motovlogger. So I think alam naman nila na maraming user ng products nila is motovloggers. Ginagamit sa motor, malalakas yung audio. Pero like ano nga, like sabi ko sa GoPro, meron siya audio kit. Ito 'di ba naka-adapter lang. May times na hindi siya consistent. Kung napapanood si IMK, ano siya, vlogger siya sa US. For sure kilala niyo naman 'yun. May times na hindi na detect ng camera yung mic niya or nagkakaproblema siya sa audio. Yun din yung nararanasan ko dito. Minsan kasi pag lumuluwag yung connection nitong adapter, nag-ano siya, either nagsa-static or nagmamaffled yung boses, ganun. Hindi lang siya ganun ka-consistent sa audio, kaya trinay ko mag mic mini. Ang problema naman sa mic mini, ganun din, hindi rin siya consistent. Pag yung takbo mo over 80 na, ano na siya, sabog na yung audio niya. Kasi sa DJI pag nag wireless mic ka, ang maximum gain niya, ang maximum negative gain niya is 12. Pero kapag naka-wired ka, may negative 20. Pero sa wired, kahit negative 6 lang or negative 7, pwede na eh. Yung sa mic mini kasi, yung negative 12, kulang pa eh. So, sana na lang i-update nila. Huwag na nilang antayin maglabas ng mic 2 mini para ayusin yun. Kasi syempre diba, may bumili rin ng mga mic mini nila eh. Sana i-update na lang sa software ng ano, ng Osmo, na kahit wireless pwede mag negative 20. Ayun na naman. Unlike GoPro kasi hindi pa masyadong ano, wala pa siyang masyadong aftermarket na nakakabit para sa audio. Meron yun, actually meron yun naman yung DJI na audio adapter, nasa 2,000 plus yata siya. Pero may mga nagsasabi na sobrang ano daw, sobrang hina naman daw ng audio.
Kasi ginagawa nila yun para makontrol yung peak. Kaso ang sabi naman, naka plus 6 na sila. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng dirt. Ewan ko, dirt tawag ko rin eh. Parang nagkakaroon ng dirt sa audio. Ano yung tunog radyo kapag ano, pag walang nakukuha na channel, parang ganun. So naging skeptical din ako bumili. Tinry ko na rin tong K4. Then nakikita ko naman sa ibang vlogger K4 din yung gamit nila. So ano naman, if you're planning to buy a camera, huwag nyo na pag-isipan, bilhin nyo na. Nasa huli naman yung pagsisisi, sabi nila. Kasi ang hirap pagsalita. Long time no post. Sana makapag-post tayo ng consistent. I'll see you guys on the next one. Sana nag-record tong video na to kasi sayang yung pagdadaldal ko. Bye guys.